Ako. Satu. Good afternoon, Bignonia. Good afternoon, class. Good afternoon, mga anak. So, mag-chat lang kayo sa chat box, ha? Kung kayo ay babate, magtatanong, sasagot, alam niyo naman na kung ano yung mga netiquette rules natin. Alright, so, ngayong araw, nakiusap ako sa inyo na magkasama muna ang Bignonia A at B. Sa araw lang naman na ito at saka sa math lang ito, ha, sa ibang subject nyo mamaya na susunod, kahit magkahiwalay ang A and B. Minsan magre-request din ako ng magkasama ang A and B kasi aminin man natin sa hindi talaga kasya ang 30 minutes para sa isang lesson. Isang lesson pa nga lang yun eh. Lalo pa problem solving pa itong lesson natin ngayon. So, I hope na maunawaan yung mga anak. Minsan lang naman ako hihiling sa inyo na magkasama na ang A and B. Hindi rin naman talaga lahat nakaka-attend ng online class natin eh. So, samantalahin na natin. Total ako naman ang pinakauna ninyo. So, paminsan-minsan, makikiusap ako sa inyo na magkasama ang A and B. Ayan. So, salamat mga anak sa inyong kooperasyon. Ayan. So, sige, magsimula na tayo. So, our lesson for this day is about solving problems involving factors of polynomials. Malamang baka nakapagbasa-basa na rin kayo sa inyong module, tama ba? At nakapanood na rin ba kayo nung video na in-upload ko sa group natin, pati sa GC? Sino nakapanood na? Mag-chat nga kayo. Napanood niyo ba yung video about dito sa solving problems involving factors of polynomials? Si Lia napanood na. Glyza, okay. Pero yung iba, hindi pa napanood. Kahapon may in-upload akong video. Recorded yon sa klase ko sa RIMAS. Section RIMAS. Ang diniscuss ko naman sa kanila is yan nga din, solving problems. Umabot pa nga kami ng 1.5 oras eh. Nakiusap ako sa kanila na mag-extend kami kasi hindi talaga kakayanin. Pero anyway, ngayon pagkakasyahin natin sa loob ng 1 hour lang, sisikapin natin. Okay? So medyo bibilisan ko mga anak, kaya naway makasunod kayo kahit papaano para nang sa gawin matulungan ko rin naman kayo. Tulungan nyo sarili nyo para matulungan ko rin kayo. Okay? So, pwede kayong mag-notes, bahala kayo, magsulat sa notebook nyo, sumabay sa discussion. Pag magre-recite ay mag-chat lang sa chat box. Okay? Maganda din naman yung nagre-recite tayo. Okay? So, sige, let's start. So, before we have our examples, let's first have George Polya's 4 steps in problem solving. Ang gagamitin natin sa pagsosolve ng problems ay yung 4 na steps ni George Polya. Si George Polya ay isang mathematician. Okay? So, step number 1, understand the problem. Yun naman talaga dapat eh. Basahin mo munang mabuti yung problem, intindihin mo, i-analyze mo mabuti yung sinasabi. Tanong mo, ano ba yung mga given facts? What are the given facts? Tapos, what is asked? Yun ang pinaka-importante sa lahat. Ano ang tinatanong sa problem? Kasi kung ano yung tinatanong sa problem, yun lang dapat yung sagutin mo. 'Di ba? Huwag mong sasagutin yung hindi naman tinatanong sa problem. 'Di ba? Hugot.
Ikaw ba, sasagot ka ba kung hindi ka tinatanong? Aroy. Di ba? Kung wala naman nagtatanong, anong sasagutin mo? Oh, di ba? Okay, next. Step number 2. Devise a plan. Gagawa ka na ng plano kung paano mo masosolve yung problema. Una, yung mga unknown values, yung mga value na hindi mo pa alam, bigyan mo ng representation. Mag-assign ka ng variable. Kunyari, hindi mo alam kung ano ang length. Aalamin mo pa lang. So, kunyari, pagpalagay mo, siya ay si X. X na lang palagi, no? Kunyari, siya ay si Y. Diba? Kasi hindi mo pa nga alam eh. What is the formula or operation to be used? Ano ang gagamitin mong formula or operation sa math para ma-solve mo yung problem? Construct a table or drawing if needed. Kung kinakailangan, mag-construct ka ng table or drawing para mas maunawaan mo yung problem, di ba? Write the working equation. Ito ang isa sa pinaka-importante sa problem solving. Para ma-solve mo yung problem, kailangan alam mo kung paano isusulat yung equation. Okay? Kasi yun yung isusolve mo eh. Step number 3, carry out the plan. O, di ba? Nakapagplano ka na. Ngayon, isasagawa mo na yung plano mo. Isasakatuparan mo na yung plano mo. Solve the working equation. Kailangan mo na siyang solve. Okay? Number 4, look back. Importante din na balikan mo yung problem. Ano ba yung tinatanong sa problem? Tapos, i-check mo kung tama yung sagot mo. Okay? I-check mo kung tama yung sagot mo. Importante yon. So, tandaan niyo yung 4 na steps, mga anak, ha? Sa pagsosolve ng problem. Alright, let's now have our examples. Example number 1. Okay, listen very carefully and makisunod lang, ha? The length of a rectangular frame is 4 centimeters more than the width. If the area of the frame is 60 square centimeters, how long is the frame? Nagpuputol-putol ako? Baka sa signal nyo. Kasi okay naman yung signal ko dito. Pag ako yung nagpuputol-putol, hindi natin masabi kung signal ko ba yon o signal nyo. Pwedeng ganun eh. Sige, tuloy tayo. Meron daw isang rectangular frame. Ang length niya daw ay mas mahaba ng 4 centimeters kumpara sa kanyang width. Kasi di ba ang rectangular frame or rectangle may length at width. Mas mahaba ng 4 centimeters yung length kaysa sa width. Kung ang area daw ng frame ay 60 square centimeters, how long is the frame? In other words, what is the length of the frame? Yung length ang tinatanong. Let's have step number 1. Understand the problem. What are the given facts? Ano ba yung mga given dun sa problem? Una sa lahat, the length of the frame is 4 centimeters more than its width. Alam natin, di ba, na sinabi sa problem, yung length niya daw ay mas mahaba o lamang ng 4 centimeters kumpara sa kanyang width. Okay? Tapos, ang area na daw ay 60 square centimeters. Okay. Sige. What is asked? Ano ang tinatanong? What is the length of the frame? Kung ano yung length ng frame, di ba? Yun ang tinatanong eh. O sige, sagutin na natin. Pero bago ang lahat, let's have step number 2. Devise a plan. Gumawa ng plano. Represent the unknown values. Ano ba yung hindi natin alam sa problem? Alam na ba natin yung length at saka width dun sa problem? Alam na ba natin? Hindi pa. So kung hindi pa natin alam kung ano yung length at width, i-represent natin sila. Ang binanggit lang sa problem, ang length ng frame ay 4 centimeters more than the width eh. Binanggit sa problem na ang length lamang ng 4 centimeters kumpara sa width. Pero walang sinabi kung anong eksaktong value nilang dalawa, di ba? Walang sinabi. So,
Simulan natin sa width muna. Let W equals the width of the frame in centimeters. Kunyari, yung width natin ay W. Tapos, ang length natin ay ano? W plus 4. Bakit W plus 4 yung length? Kasi nga, di ba sabi sa problem kanina, sa first sentence, yung length ng frame ay lamang ng 4 na centimeters kumpara sa width. So yung width, dadagdagan mo ng 4. Nakuha nyo ba? Sundan nyo? So kung ang width ay W, ang length ay W plus 4. Okay? Let's proceed. Formula to be used. Since may rectangle tayo sa problem, ang gagamitin natin na formula, area of a rectangle equals length times width. Okay? So, tignan nyo yung rectangle sa right side. Kunyari yan yung rectangular frame, yung picture frame na pa-rectangle ang shape. Tignan nyo yung width niya, W. Tapos ang length niya ay W plus 4. Okay? 60 square centimeters ang area niya. Okay? So, pwede mong baliktarin yung formula. Yung formula pwedeng maging length times width equals area of a rectangle. Binaliktad. Okay? Alright. Working equation. Isulat na natin yung working equation. Di ba nga ang formula na gagamitin natin is length times width equals area of a rectangle. So, palit-palitan na natin lahat yan. Substitute natin yung mga dapat i-substitute. Ibig sabihin, ipapalit. Okay? Yung length natin ay W plus 4. Alam natin yon. Yung width natin ay W. Di ba? Nasa taas na eh. Nilagay natin sa loob ng parentheses yung length, yung W plus 4 kasi binomial siya. Tapos tanggalin na natin yung multiplication. Okay? Kaya magkadikit na lang yan. Quantity W plus 4 times W. Okay? Equals, ano yung area ng rectangle? 60. Di ba? 60 square centimeters. So yan ang gagamitin nating working equation. Let's proceed to step number 3. Carry out the plan. Isagawa na natin yung plano. Solve the working equation. Ano nga ba yung working equation natin kanina? Quantity W plus 4 times W equals 60. Okay? So, una natin gagawin is gagamit tayo ng distributive property. Okay? So, distributive property, imumultiply natin yung W doon sa mga terms sa loob ng binomial. So, W times W, ano ang W times W? W squared. Very good, John Leonard. Very good. Ang galing naman ni John Leonard. W times positive 4. W times positive 4. Positive 4W. Aba, ang galing ni John Leonard. Thank you. Very good, Iho. Very good, Lian. Positive 4W. Pag didikitin mo yun equals 60. Copy lang. O, yan na. Ang susunod natin gagawin, yung 60 sa right side, kailangan niyang mawala doon. So, para mawala yung 60 sa right side, since positive siya, magbabawas ka ng 60. Para mawala siya doon, magiging 0, di ba? So, subtract both sides by 60. Magbawas ka ng 60 sa magkabilang side. So, tignan nyo mangyayari. Nakikita nyo ba mga anak? Yung kulay yellow na minus 60, nagbawas tayo ng 60 sa magkabila. Ako, naiintindihan ba? Tapos, ang mangyayari, 60 minus 60 dun sa right side, magiging 0. Okay, very good, Lian. So, parang ang nangyari lang, parang nalipat lang yung 60 sa kabila, no? Mula right, papuntang left. Pero nagbago yung sign. Kung positive siya sa right kanina, nung nilipat siya sa kabila, naging negative. Parang ganun na lang yung pinakamadaling technique siguro mga anak. No? Naunawaan ba?
Okay. So, now, tignan nyo mabuti yung W squared plus 4W minus 60. Isa siyang general quadratic trinomial, di ba? W nga lang ang ginamit na W nga lang ang ginamit na variable or letter. So, pinag-aralan natin yung lesson na yan sa lesson 5 last week. Yung factoring general quadratic trinomial where A is greater than 1, di ba? So, ipa-factor na natin ngayon yung general quadratic trinomial. Paano mag-factor niyan? Magre-ready ka muna ng dalawang sets of parentheses. Parentheses, parentheses, may W sa loob parehas. Okay? Kasi W yung ginamit mong variable eh. Tapos, ito ang susunod na gagawin. Titignan mo yung dulong numero. Ano ba yung dulong numero or value ng C? Negative 60, di ba? Ano naman yung value ng B? Yung gitnang numero. Positive 4. Ayan o, mag-iisip ka ng factors ng 60. Sabi, think of factors of negative 60 whose sum is positive 4. Mag-iisip tayo ng factors ni negative 60 na kapag pinag-add mo daw ay positive 4. O sige, maglista muna tayo ng factors ng negative 60. Malaki-laki nga lang yung numero. O very good, Lian, 10 and negative 6. Pero isimulan natin sa 1 para organized. 1 and negative 60. Tama? Tinype ko sa chat box. 2 and negative 30. Bakit magkaiba dapat ang sign? Bakit magkaiba dapat ang sign? Kasi negative C, 60. Di ba pag negative ang number, dapat yung factors niya magkaiba ng sign. Yung isa positive, yung isa negative. O yan, nasa chat box nyo na. 1 times negative 60, 2 times negative 30, 3 times negative 20. Mali pala yung isa. Dapat ano pala yan? 3 times negative 20. Sorry. Tapos 4 times negative 15. Tapos, pwede mo ding baliktarin. Pwede ding maging negative 1 and 60, negative 2 and 30, negative 3 and 20, negative 4 and 15. Sundan nyo ba mga anak? 15. Para, oo. Yes po. Pinagbaliktad lang natin yung mga sign kasi kahit sino naman sa kanila yung positive at kahit sino naman sa kanila yung negative, basta magkaiba yung sign. Okay? 8 pares yan 8 pares. Now, sa 8 pares na yan ng factors ng negative 60 na nalista natin, ano dyan sa mga pares na yan ang kapag pinag-add mo, positive 4? Ano dyan sa mga pares na yan na kapag pinag-add mo, positive 4? 2 and 30, sir. 2 and negative 30? Ang 2 plus negative 30 ay negative 28. Malayo. Diba kapag nag-a-add ka naman ng magkaiba ang sign, ang ginagawa, sa halip na mag-a-add, magma-minus ka. Tapos, kokopyahin mo yung sign ng mas malaking numero. Diba ganun ang technique? Ayan, 30 minus 2, 28. Tapos bakit negative si 28? Kasi negative yung mas malaki. Yung sign ng mas malaki, yun yung kokopyahin sa sagot. Di ba ganun ang rule kapag nag-add ka ng magkaibang sign? So ano dyan? Ano dyan sa mga pares na yan? 8 pares yan eh. Ano dyan yung pares na kapag pinag-add mo, positive 4? Malayo pa rin. Negative 4 plus 15 is positive 11. Kasi 15 minus 4, 11. Tapos, kukopyahin mo yung sign ng 15, positive si 11. Ano guys? Positive 4 dapat ang sum. Positive 4 kapag pinag-add. Hindi pa rin. Hindi yan. Okay, very good si Glyza. Nakuha na. 10 and negative 6. 10 and negative 6. Kanina nasagot na kaagad ni Lian eh. Oo. Okay, very good Lian. Bakit 10 and negative 6? Kasi 10 plus negative 6 equals positive 4. Diba?
Since magkaiba sila ng sign, sa halip na mag-a-add ka, magma-minus ka. 10 minus 6, 4. Tapos, ano yung sign ng mas malaki? Mas malaki si 10 eh. So, since positive si 10, positive din yung magiging sagot, di ba? O, tama ka dyan, April. Positive 10 kasi yung mas malaki. So, anong pipiliin natin? 10 and negative 6. So, ilalagay na natin. 10 times negative 6 equals negative 60, di ba? Tapos, 10 plus negative 6 equals positive 4. So, ilagay na natin doon yung 10 and negative 6. O, sige, sunod. Equate each factor to 0. Bawat factor, i-equal mo sa 0. Sundan niyo yung mangyayari. W plus 10 equals 0. Tapos W minus 6 equals 0. Bawat factor W. Okay? So, tignan niyo yung ginawa. Ang goal natin is W na lang yung matira sa left side. So, kung ayun ang goal natin, kailangan mawala yung positive 10 sa left. Para mawala yung positive 10 sa left, kailangan mo mag-minus ng 10. Kasi yun yung kabaliktaran ng sign niya. Kapag ginawa mo yun, masi-0. Di ba? Kung nag-minus ka ng 10 sa left, mag-minus ka rin ng 10 sa right. Ganon din dun sa isa pa. Since gusto mong matanggal yung negative 6 sa left side, mag-add ka naman ng 6 sa magkabila. Okay? So, bakit mag-a-add? Kasi si positive 6, siya ang kabaliktaran ni negative 6, di ba? So, mag-a-add ka ng 6 sa magkabilang side. Nakita nyo? Para maging 0. So, ano mangyayari? Magiging W equals negative 10 at saka W equals 6. Nasundan nyo ba mga anak? Okay. O di kaya parang nilipat lang natin yung positive 10 sa right side, naging negative 10. Tapos yung negative 6 parang nilipat lang sa kabila, naging positive 6. Parang ganun, no? O, technique yon. Mas madaling technique. Okay, so yan na. May dalawang value na tayo ng W. Ngayon, balik tayo sa problem. Ano nga ba ang ibig sabihin ng W? Length or width? Ano nga ba yung ibig sabihin ng W doon sa problem? Length or width? Guys, width. Hindi weight, ha? Width mga anak, width. Okay, yung lawak o lapad ng frame. Width. Now, dalawa yung lumabas na value eh. Pwede ba nating tanggapin yung negative 10 bilang width? Ipili ka lang ng isa dyan eh. Sino ang pipiliin mo? Si negative 10 or si positive 6? Bakit si 6 lang? Bakit hindi pwede yung negative 10 sa width? Kasi mas mataas. Dahil mas mataas. Bukod pa doon, ano yung isa pang dapat na dahilan? Bakit hindi pwede yung negative 10 para sa width? O, di ba width sukat yon? Sa totoong buhay ba, may negative ba na sukat sa totoong buhay? May negative 10 ba na width or lawak? O di ba wala? So ibig sabihin, hindi nga po pwede yung negative 10. So i-x mo na yon, i-ano mo yon, i-disregard mo yon. Ang ititira mo lang is yung 6. 6, anong unit? Centimeters. Kasi centimeters ang ginamit natin sa problem. Di ba? Now, may width ka na, 6 centimeters. Ano bang tinatanong sa problem? Ano bang tinatanong sa problem? Yung width ba? O yung length? Yan na ba talaga yung sagot o hindi pa? Ano bang tinatanong sa problem? How long is the frame? Ano bang ibig sabihin ng how long is the frame? Yung length ba yon o yung width? From the word long. Yan, very good. Rian, very good anak. Length. Kasi, how long is the frame? Yun ang tinatanong eh. So, hindi pa pala yan yung sagot kasi width yan eh.
Hindi naman yan yung length. So, paano kunin yung length? Di ba alam natin sa problem na yung length ay lamang ng 4 kumpara sa width? So, big sabihin, ang length ay W plus 4. Tama? Sinabi sa problem yun. Ang length ay width plus 4. Yung width, dadagdagan mo pa ng 4. So, 6 plus 4, di ba kasi ang width natin ay 6, so isa-substitute mo yun sa width. Ano ngayon ang magiging length natin? 6 plus 4, very good. The final answer is 10 centimeters. Yun ang ating length. Okay? Yun ang ating length. O now, i-check natin kung tama yung sagot. Let's have step number 4. Look back. Balikan natin ang problem. Check if the answer is correct. Di ba ang formula natin, length times width equals area? Ano ba ang ating length? Yung nasagot nating length kanina, ano? Di ba? 10 centimeters. Ano naman yung width natin? 6 centimeters. O, tignan nyo, pag pinag-times nyo ba yung 10 centimeters times 6 centimeters, ano bang magiging sagot? 10 centimeters times 6 centimeters. The answer is 60 square centimeters. Okay. So, tama talaga yung sagot. Ibig sabihin, dahil sabi naman dun sa problem, ang area ng frame ay 60 square centimeters. So, therefore, the rectangular frame is really 60 centimeters, 10 centimeters long. Dapat 10 pala yan. Nagkamali. Nagkamali yan. Dapat ang nakalagay dyan, therefore, the rectangular frame is really 10 centimeters long. Sorry mga anak, pakicorrect na lang yan. Dapat yan 10 centimeters long. Okay, so naunawaan ba ang problem number 1 natin? Pwede na ba tayo mag-proceed sa problem number 2? Ayan. Mga anak, palagay ko yung signal nyo ang naglalag o humihina. Yung sa akin kasi okay naman nakabukas yung cellphone ko at saka laptop ko. Nakaka-connect yung laptop at cellphone ko parehas dito sa Google Meet, dalawa ang account ko. Hindi naman nade-delay yung presentation ko. Sabay naman. Ang nakapresent sa inyo ngayon yung cellphone ko. Cellphone ko ang ginagamit ko sa pagpapakita ng lesson ko sa inyo ngayon. Sabay naman tapos tinitignan ko kayo ngayon sa laptop ko. Nakikita ko kayong lahat sa laptop. Pati yung pinapresent ko. Sabay naman, kapag pinipindot ko naman yung presentation sa cellphone, sumasabay naman dun sa laptop. Ibig sabihin, mabilis yung signal ko. Baka sa signal nyo siguro, anak. Okay, anyway, tuloy tayo. Oo, sa signal nyo yan. Let's proceed to example number 2. The square of a number is 20 more than 8 times the number. Find the number. Ito naman, number problem naman to. Step number 1, understand the problem. What are the given facts? Ano ba yung mga given? The square of a number is 20 more than 8 times the number. Kapag kinuha mo daw ang square ng isang number, katumbas daw yon ng 20 higit sa 8 times nung number. Nasundan nyo ba? Ulit, ang pinakagitna nyo dyan ay yung is. Ang magiging pinakagitna nyo dyan is is. Okay? The square of a number, sabihin, square mo yung number, hindi mo alam kung ano yung number, yun yung hahanapin mo, ay katumbas ng 20 higit sa 8 times nung numero, nung number na yun. O mamaya, maintindihan nyo kapag nag-equation tayo. What is asked? Ano ang tinatanong sa problem? What is the number? Yun ang tinatanong, what is the number? Ano yung number na yun? Hindi mo alam. So step number 2, gawa tayo ng plano, devise a plan. So represent the unknown values. Yung mga hindi daw natin alam na value, bigyan natin ng representation. Kunyari, dahil hindi mo nga alam yung number, ipagpalagay mo yung number natin ay n. Kunyari siya si n.
Okay? Kasi hindi mo nga alam kung sino siya, kung anong number siya, di ba? Working equation, yan na. Diretso tayo agad sa working equation para ma-solve natin yung problem. Para malaman natin kung sino ba yung number na yon. Okay? The square of a number, ano ba ang ibig sabihin ng the square of a number? N squared. Kasi yung number, di ba siya yung n? Tapos sabi, the square. Eh di n squared, okay, nasundan, is, sa mathematics, mga anak, ang ibig sabihin ng is ay equals. Nakakasunod ba? Nasusundan ba? Okay. 20 more than. Pag sinabing 20 more than, plus 20 yon. Kasi higit lamang ng 20 o higit sa 20. That ibig sabihin, kung higit sa 20 o lamang ng 20, dadagdagan mo ng 20. Nakukuha nyo ba? 20 more than. So, ibig sabihin, plus 20. Pag 20 less than naman, minus 20. Ganun lang yun. 8 times the number. Ano naman ibig sabihin ng 8 times the number? 8 beses nung number na yun. Ibig sabihin, yung number na yun, imumultiply mo sa 8. Nakakasunod? Kasi 8 beses daw nung numero na yun eh. 8 times daw nung numero na yun. E di times mo sa 8. So anong gagawin mo sa 8 at sa n? Pagdidikitin mo lang. Kasi ang ibig sabihin ng 8n ay 8 times n or 8 times the number. O nasundan niyo yung equation kung paano nabuo? Mga anak, nasundan niyo kung paano nabuo yung equation? Okay. So yan ang isosolve natin ngayon. N squared equals 8n plus 20. Okay? Let's proceed to step number 3. Carry out the plan. Isagawa na natin ang plano. Ayan, no? Nakakatuwa naman tong si April dyan. Nakikita ko si April dyan nasa computer shop ata. Yan. Nag-rent ka ba anak? Kaway ka. Oh, nagre-rent ka lang. Galing. Very good anak. Saludo ako sa iyo. Salamat anak. Salamat sa sakripisyo mo. Si Sean mukhang sumasagap pa ata ng signal sa labas, no, Sean? Parang nasa labas ka eh. Okay. Opo, sir. Oh, grabe. Salamat mga anak ha. No, grabe. Yung sakripisyo ninyo, yung effort ninyo. Thank you, thank you. Okay. Naglalag nga lang yung signal ng iba. Wala talaga tayong magawa kapag naglalag ang signal. Nagbabagal talaga. Ayan, sabi ni Eloyd, tamang go surf lang daw. Ay nako, bitin yung salita ko. Ibig sabihin napuputol, mahina yung internet nyo. Ano kaya ito? Okay, anyway, paalala ko lang ha, bukas na pala yung kuhaan ng tablet ng batch 2 and 3 ha. Tapos, by the way mga anak, maisingit ko lang, commercial break tayo saglit. Baka po pwedeng umabol pa yung ibang manghiram. Magpalista lang sa akin. Mag-a-announce ako sa GC natin. Baka yung iba gustong humiram, magbago yung isip ng magulang. Kasi sayang naman makakatulong din sa inyo kung may sarili kayong gadget na tablet at saka internet. Ikaw, April dyan, di ba sabi mo may sarili ka ng cellphone? Sabi mo binilhan ka na. Hindi pa pala? Hindi ka pa pala binilhan? Hindi? Dapat kasi nanghiram na lang kayo ng tablet para hindi na sana kayo nahihirapan. Anyway, sige tuloy tayo. Isolve na natin yung equation. Balik tayo sa lesson natin. Di ba kanina nga ang working equation natin, n squared equals 8n plus 20. Okay. So, ang gagawin natin, subtract both sides by 8n and 20. Bakit ganun? Kasi ang gusto nating mangyari, si 8n at saka si positive 20, mawala dyan sa right side. Dapat yung right side ng equation maging 0 na lang eh. So, para magawa mo yon, yung positive 8n, bawasan mo ng 8n. Yung positive 20, bawasan mo din ng negative 20, bawasan mo din ng 20 kasi kabaliktaran ng positive 8n, negative 8n. Ang kabaliktaran ng positive 20, negative 20. Kasi kapag ginawa mo yun, masi-zero. Okay? So, tignan nyo yung mangyayari sa bawat side. Nasundan ba? Ayan, no?
Nagbawas ng 8n at nagbawas din ng 20 sa magkabilang side. Nakuha nyo yung pagbabagong nangyari? Pansin nyo? Okay. So, tama si Lian. Panoorin nyo na lang mamaya. Naka-record naman ito. Ganun talaga eh. Replay. So, next. Anong mangyayari dun sa right side? 8n minus 8n, 0. Tapos, positive 20 minus 20, 0 din. So, mawawala na yan. Magiging 0. Okay? Tapos, parang ang nangyari, parang ang ginawa mo lang, nilipat mo lang yung 8n at positive 20 dun sa left side. Okay? Next. Pansinin nyo, isang general quadratic trinomial yan eh, yung n squared minus 8n minus 20. Yung lesson natin last week, pinag-aralan natin lesson number 5. So, n squared nga, n nga lang yung ginamit na variable. So, paano nga mag-factor niyan? Maglagay ka ng dalawang parentheses, tapos ilagay mo n at n, then mga number na lang ang hahanapin mo. Paano mo malalagay, anong mga ilalagay mong number dyan? Think of factors of negative 20 whose sum is negative 8. Ganun palagi. Yung dulo na numero, negative 20, mag-isip ka ng factors nun. Na kapag pinag-add mo, ay yung gitnang numero, yung negative 8. Diba? Ang dulo na numero, negative 20, ang gitnang numero, negative 8. Okay? So sige, since negative si 20, ibig sabihin magkaparehas ng sign, magkaiba ng sign ang ililista. Magkaparehas, magkaiba. Negative siya. Very good, Lian. Magkaiba. April Jan, magkaiba. John Daniel, magkaiba. Very good. Sige, maglista tayo ng mga factors ng negative 20. 1 and negative 20. Kasi 1 times 20, di ba? Ano pa? 2 times 10. Pero gawin kong negative yung isa. Ano pa? 4 times 5. 5. Very good, Jun Leonard. Thank you, anak. So, yan. Nakita nyo sa chat box. Tinype ko yung tatlong pairs ng factors niya na yung isa positive, isa negative. Basta kailangan magkaiba kasi yung sign eh. Pwede din namang baliktarin mo, di ba? Basta magkaiba yung sign. Negative 1 and 20. Ano pa? Negative 2 and 10. At saka negative 4 and 5. So, yan lang naman. Binaliktad ko lang yung signs. 6 na pares. Now, sa 6 na pares na yan, ano dyan yung pares na kapag pinag-add mo, negative 8? Aba, bilis ni Lian na. Negative 10 and 2. Very good ka, Lian, anak. Bakit? Kasi negative 10 plus 2 equals positive, negative 8. Okay, thank you, John Leonard, anak. So, bakit? April Jan, very good. Bakit? Di ba kapag nag-a-add ka nga ng, ito paulit-ulit kong ididiin at sasabihin sa inyo, pag nag-a-add ka ng magkaiba ang sign, sa halip na mag-a-add ka, mag-minus ka. Tapos, kung ano yung sign ng mas malaking numero, yun yung magiging sign ng sagot. Malinaw ba yon? Tagalog na yun, ha? Hindi na ako nag-English mga anak, ha? Dinahandahan ko pa. So, 10 minus 2, 8. Tapos, since negative si 10, siya yung mas malaki, edi negative din yung sagot. Nakuha nyo? Okay. So, ibig sabihin, ang pipiliin natin is negative 10 and 2. Kasi negative 10 times 2, negative 20. Negative 10 plus 2 equals negative 8. Okay? Magkaiba ang rule ng multiplication at addition. Huwag niyong pagpaparehasin ang rule ng multiplication at addition. Magkaiba ng rule yan. Okay? Sige, lagay na natin yung mga numero doon sa parentheses. Negative 10 and positive 2. Tapos, gaya ng ginawa natin kanina, equate mo bawat factor to 0. Equate each factor to 0. So, yung n minus 10, i-equal mo sa 0. Si n plus 2, i-equal mo rin sa 0. Nasundan? Pinaghiwalay lang yung factor, tinanggal yung parentheses, tapos inequal sila pareha sa 0. Nasundan yan, ha? Ganyan palagi. Tapos, solve for n. I-solve mo na for n. So, paano? Yung negative 10, kailangan mawala dun sa right side, mag-add ka ng 10 sa magkabila.
Yung positive 2, kailangan mawala sa left side, mag-minus ka naman ng 2. Basta kailangan kabaliktaran ng sign. Kung negative siya, dapat mag-plus ka. Kung positive siya, dapat mag-minus ka. Sa magkabila, kung anong, di ba gano'n naman ang equation? Para siyang balanse. Kung anong in-add mo sa left, ganun din dapat yung i-add mo sa right para balanse, di ba? Kung anong binawas mo sa left, ganun din dapat yung ibawas mo sa right para balanse, di ba? Ganun yun eh. Tinuro na sa inyo nung grade 7 yan eh, yung equation. Paano mag-solve ng equation, okay? So sige, tuloy tayo. So magiging negative 10 plus 10 is 0 na. N na lang matitira sa left side. Tapos 0 plus 10 is 10. Kaya N equals 10. Tapos ganun din dun sa isa. Positive 2 minus 2 masi-0. So N na lang matitira sa left. 0 minus 2, negative 2. Okay? 0 minus 2, negative 2. O di kaya ang technique dyan, parang nilipat mo lang yung negative 10 sa right side. Parang naging positive 10 lang, di ba? Pati yung positive 2, parang nilipat mo lang din sa right side. Parang naging negative 2 lang. O, nakuha nyo ba mga anak? O, sige, now, balik tayo sa problem. Anong ibig sabihin nung N? Ano nga bang kinakatawan nung N? Okay, number. Very good, Daniel. Okay, anak. Okay, April, very good. Number, okay. Yun yung hinahanap natin, number eh. Kaso, wait lang. Yang dalawa yung sagot sa N eh. Dalawa yung sagot. 10 at saka negative 2. Ngayon, sabihin nyo sa akin, yung 10 at negative 2 ba na yan ay parehas sagot? Pwede bang maging parehas na sagot yan, yung 10 at negative 2 na yan? May nagsabi ng hindi, may nagsabi ng opo. Ano bang sinabi sa problem? Number. Number, di ba, ang sabi sa problem. Kaso may binanggit ba sa problem na dapat positive yung number or dapat negative yung number? May sinabi ba sa problem na dapat positive lang o di kaya dapat negative lang? May binanggit ba? Di ba wala? Wala naman binanggit eh kung dapat positive siya o dapat negative siya. Basta number. Ang positive, ang negative number ba ay number pa rin? Ang negative 2 ba ay number pa rin? Number pa rin. Very good. Number pa rin yan. So, ibig sabihin, sagutin niyo ang tanong ko. Pwede bang maging parehas na sagot yung dalawang yan? Pwede. Therefore, dalawa ang sagot natin. The number is 10 or negative 2. Ibig sabihin, kahit sino sa kanilang dalawa, pwedeng maging sagot. Kasi, intindihin mong mabuti yung problem eh. Hindi katulad kanina sa example number 1 natin, isa lang yung pinili natin, no? Kasi bawal ang negative sa length. Length, sukat kasi yun eh, sukat yun. Kaya bawal talaga ang negative. Hindi katulad dito sa example number 2, kapag inanalyze mo yung problem, pwede parehas. Pwede parehas. Okay? Kasi number naman eh. Okay, sige. Step number 4. Check na natin kung tama yung sagot. Look back. Check if the answer is correct. N squared equals 8n plus 20. Di ba yan ang ating equation kanina? N squared equals 8n plus 20. Kunyari, si n ay 10. Yung isa nating sagot, di ba? I-check nga natin kung magiging parehas lang yung left side at right side ng equation kapag sinubstitute o ipinalit natin yung 10 para kay n. 10 squared equals, nasusundan nyo ba? Yung n, pinalitan ko lang ng 10. Okay? Yung n, pinalitan ko lang ng 10. 10 squared equals 8 times 10 plus 20. Ano ba ibig sabihin ng 10 squared? 10 times 10, di ba? Dalawang beses mo i-multiply yung 10. Yan ang ibig sabihin ng 10 squared. Equals 8 times 10. Ano ang 8 times 10? 80. Tapos copy mo lang yung plus 20. O, sa left side, ano ang 10 times 10, mga anak? Ten times 10, 100, di ba? Ano naman ang 80 plus 20 sa left side?
Ano naman ang 80 plus 20 sa left side? 100. Okay. So, tignan ninyo, parehas lang. 100 equals 100. Tama o mali? 100 equals 100. Tama o mali? Tama. So, therefore, tama yung 10. Tama yung nasagot na 10. O now, punta naman tayo sa isa pa. Tama din ba yung negative 2? Okay, diba? Nagre-recite din si Carl Michael. Oh, thank you, anak. Umattend ka sa ating online class. Thank you. Okay. Sunod, negative 2, ipalit naman natin sa n. Si negative 2 naman ang ipalit natin sa n. Okay. Negative 2 squared equals 8 times negative 2. Nasusundan niyo ba? Yung mga n, pinalitan lang ng negative 2. Yung mga n, pinalitan lang ng negative 2. Okay? Ulit, negative 2 squared equals 8 times negative 2 plus 20. Okay? Ano ba ang ibig sabihin ng negative 2 squared? Negative 2 times negative 2 equals, ano ba ang 8 times negative 2? O, John RV, kulang ka lang ng negative. Kasi may negative yung 2 eh. Dapat negative 2 ang mauulit, hindi lang 2, okay? Ano ang 8 times negative 2? Negative 16. Oh, very good si John RV. Negative 16 plus 20. Okay, ano ang negative 2 times negative 2? Ano ang negative 2 times negative 2? Negative times negative. Ano ba yung negative times negative? Positive 4. Very good, Melbert. Very good, anak. Very good, Liza. Okay. Tapos, ano ba ang negative 16 plus 20? Ano ba ang negative 16 plus 20? O, balik na naman tayo dyan sa rule na yan. Nag-a-add ka ng magkaibang sign. Nag-a-add ka ng magkaibang sign, di ba? So, ano nga ang rule? Pag nag-a-add ng magkaibang sign, magma-minus ka. Tapos, kopyahin mo yung sign ng mas malaki. So, the answer is 4. So, 4 equals 4. Tama din, eh, no? Therefore, the numbers can be really 10 or negative 2. Ibig sabihin, pwede nga talagang maging 10 or negative 2 yung ating numbers. Okay, naunawaan na ba ang ating lesson, mga anak? Siguro hihinto na ako dito. Ayoko nang kunin pa yung oras ninyo lalo kasi baka napapagod na kayo. Gusto ko naman makapagpahinga kayo for your next class. Okay, so ganito na lang. Kung halimbawang hindi man ninyo napakinggan ng mabuti yung ibang mga part kasi nga naglalag at napuputol yung signal, ulitin nyo na lang anak yung video. May video naman akong ni-record yan eh. 'Di ba? Bukod sa recorded video nitong meeting natin ng klase natin, meron pa yan yung talagang ako lang yung nag-voice over. Yun yung mga una kong in-upload sa group, 'di ba? Pati sa GC. Please, mag-backread kayo palagi sa group at sa GC natin. Okay? Ang purpose ng group at GC natin ay para bisitahin nyo. Hindi para mag-like lang, mag-share lang. Panoorin nyo talaga dapat yung mga nilalaman at babasahin nyo. Okay? Okay, ganito. Pasensya na sa mga nagpasa na, 'di ba? May marami sa inyo nakapagpasa na ng week 1 module yung mga sagot at na-checkan na din ninyo kasi nag-send na ako ng answer key. Malamang may mga iba sa inyo na nagpasa na ng sagot pero hindi ko pa na-replyan. Hindi ko pa na-sendan ng answer key. Pasensya na kayo mga anak. Sa dami din kasi ninyo, hindi ko pa maharap yung iba, hindi ko pa nasisin yung message nyo. Pero mamaya, isisin ko yung mga messages ninyo. Huwag kayong mag-alala. Sobrang busy lang talaga si Sir. Okay? Ginagawa ko naman lahat ng makakaya ko para maisa-isa ko talaga kayong masabihan, mapaalalahanan sa mga gagawin. Tapos yung week 1 quiz na sinend ko last week, yung may link, kailangan ng internet to, nasagutan nyo na ba? Dapat sagutan nyo na rin yun. Kasi, tignan nyo, week 2 na tayo ngayon, tapos magpa-Friday na naman bukas, dapat sana tuwing Friday ang pasahan ng mga sagot sa module. Ready na ba kayong magpasa ng pang week 2 ng mga sagot bukas? Friday na bukas eh. Dapat supposed to be yung mga sagot nyo sa week number 2 mapasa na bukas. Pero kasi alam ko naman, nauunawaan ko na hindi lang naman isa ang subject ninyo. Alam ko 8 ang subject ninyo,
nape-pressure din kayo, nawiwindang, kumbaga, nawiwindang or parang aalagaga din kayo sa dami ng gagawin at iisipin. Kaya nauunawaan ko, anak, kahit naman malate kayo, kahit hindi kayo eksaktong Friday makapagpasa, mauunawaan naming mga teachers. Okay? Kahit na Sabado, Linggo, o kahit nga next week pa umabot yung pagpapasa ninyo, walang problema. Basta magpapasa pa rin. Nagkakaunawaan ba? Opo, sir. Okay. Salamat po. Thank you pa, John Leonard. Thank you, John Leonard, anak. Magpapasa kayo, pero sikapin yung magsagot sa sarili nyo, ha? Wag naman yung puro kopya lang, wag naman yung puro tanong lang sa kaklase ng sagot, hindi na pinag-isipan, hindi na inaral, hindi na inintindi. Dinadaya niyo yung sarili nyo. 'Di ba? Ano pang masasabi mong learning doon? Nasaan pa yung pagkatuto mo doon kung dinadaya niyo lang yung sarili nyo? O 'di ba? So, pagsikapan yung mga anak na intindihin at unawain pa rin yung mga lesson. Tutulungan naman namin kayo mga teacher eh. Mag-chat lang kayo. Ha, mag-chat lang kayo kung may mga tanong kayo, mag-PM kayo, pwede rin sa GC, mag-chat kayo. Tapos, sisikapin naman namin masagot kayo isa-isa. Kung hindi man namin kayo agad masagot, pasensya na, paumanhin mga anak. Huwag kayong mainip, huwag kayong mainis, huwag kayong ma-stress. Mag-antay lang kayo na masagot kayo ng teacher kasi sa dami din ninyo eh. Mantakin mo, 6 na section yung hawak ko, tapos 50-50 lahat, then 300 din lahat na estudyante, isa-isa. Lahat ng mga tanong nun, i-entertain mo, sasagutin mo. Ang hirap din sa part namin mga anak, kaya sana maunawaan nyo rin. Ayun, kailangan namin ng kooperasyon ninyo mga anak ha. So, please lang, yung mga hindi pa tapos sa week 1 module, yung mga sagot sa week 1 module, hindi naman sa pine-pressure ko kayo, pero kasi Thursday na ngayon, week 2 na, anong petsa na, dapat matagal na nga na-submit yun. Mga anak, please, pakipasa na. Para pag nakapasa na kayo ng pictures ng sagot, sisendan ko kayo ng answer key, checkan nyo, tapos yung mga na-checkan nyo, lagyan nyo ng score, i-total nyo naman. Lagyan nyo ng score, tapos picturean nyo, i-send back nyo sa akin para makita natin kung tugma ba yung una nyong sinend na wala pang check, sa sunod nyong sinend na may check na. Dapat kasi magtugma yun, yung wala ka ng binago. Yung magiging honest ka talaga sa pag-check, okay? Okay, another thing. Bukas, magpapasa na naman ako ng week 2 quiz. Bukas na, sir. Forms. Yung kailangan ng internet. O bukas, every Friday, di ba sabi ko, may weekly quiz tayo. Week 1 quiz, week 2 quiz, week 3 quiz. Pero madali lang naman yun. 10 items, multiple choice lang naman yun. Kailangan nyo agad sagutan. Malinaw ba, mga anak? Opo. Okay. Opo. Tapos, please, alam nyo ba yung schedule talaga ninyo? Alam nyo ba ang class schedule ninyo? Sinusunod nyo ba? Sinusunod nyo ba ang class schedule nyo? Diba may picture ako na sinend no ng class schedule nyo para guided kayo kung anong oras ba dapat pag-aralan ang TLE, anong oras ba dapat pag-aralan ang math, anong oras ba dapat pag-aralan ng science. Diba nandun lahat? Disiplinahin niyo yung sarili niyo na sundin yung schedule na yun para hindi kayo natatambakan ng trabaho. 'Di ba? 'Di ba ang math natin 3 to 5 tuwing Monday ang consultation time. Ibig sabihin ng 3 to 5, 2 oras 'yun. Gagawin niyo na agad yung math sa unang araw pa lang tapos magcha-chat kayo sa teacher, magko-consult kayo. Magkukonsulta kayo sa teacher niyo, magcha-chat kayo, mag-PM o di kayo maglagay sa GC kung may tanong kayo. 'Di ba? So ganoon 'yun. Oh, may mga katanungan pa ba? Bago tayo magtapos. O sige, since may 6 minutes pa naman, i-out ko na kayo ng maaga, pero wait lang, wag mo na kayong umalis. Mag-picture muna tayo, pakibuksan yung mga camera nyo. Picture. Nakikita ko na si Ram, si April, si Nelbert, si Josel, si Darwin, si Erica May, si Lian Joy, si Sean, si John Daniel, si Eloyd, si Michael James, yan, si Angeline, Liza, Ronisa Jen, okay. Ako. Si Rian, si June Leonard, si Jerry,
John RV. Rhea Nicole, camera nyo, buksan nyo Ako naman. pa, ako Isa pa, na sir. namin. Ako. Nabanggit na kaya kita, bingi ka. Ha? Sir, ako, Sabi ko sir. kanina si Sean. Sir. Bingi ka din eh. Christine Angela, anak. Christine Angela, anak. Tatago kayo. Sige, picture tayo. Rhea Nicole, Ronisa Jen. Ayan, si Christine, nagbukas na ng camera. Jaren. Daniel. Si Daniel Felipe. Dalawa kasi ang Daniel natin eh. John Daniel Igkasan, our Vice President. At si Daniel Felipe. Rhea Nicole. Christine Angela. Daniel Felipe. Jerry, nagsara na naman kayo ng camera. Sige, ready. Si Faith Valerie, kakapasok lang. Open your camera. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Mahiyain tong mga bata na ito. Sige na. Bye na mga anak. Salamat sa inyo. Mayain daw. Ay, po. Pahinga. Sige, sir. Pahinga ng pahinga. Diba? Ignore nyo A lang muna sa sunod yung klase. Kasi hiwalay na. Sir, ano ka, sir? Sir, pag... Sir, pag ito ka na po. Mambiwa. Hindi tayo mambiwa tayo dito. Pagi, sir, ah. Pagi naman yan. Bye-bye. Siyempre. Pogi. Bye mga Okay. anak. Thank you sa inyo. Goodbye, teacher. Goodbye, classmates. Giselle, Yeah, layas na. Thank you, Sean, sir. ikaw daldal mo pa. Labas na. Sayang Bye-bye. yung internet. Bye-bye na, sir. Remove na kita.